Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi pong ito. At tayo po ngayon ay dadako sa kanyang mga salita sa pagpapatuloy po ng pag-aaral po ng serye ng pag-aaral sa ikalawang aklat ng Pedro. At tayo ngayon ay dadako po sa chapter 1 verse 16 hanggang verse 21. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha na lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan, nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan, kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pagkukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag ang inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa limang propesiya sa kasulatan sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Purihin po ang ating Panginoon. Yung topic po natin ay meron pong pamagat na foundation for our precious faith. At yan ay sinulat po ni Apostol Pedro. It was addressed para po sa mga Christian po ng kanyang kapanahunan. Alam po ninyo talagang mahalaga yung sinasabing pundasyon po ng ating pananampalataya. At napakahalagang pananampalatayang ito na kung saan ay masasabi natin ay pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. At kung makikita po natin, maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia na kung saan may mga ebidensya na tinutukoy dito si Apostol Pedro para mas lalo nating maintindihan tungkol sa pundasyon ng pananampalataya po ito. Alam po ninyo, unang ipinakita dito ng salita ng ating Panginoong Diyos, ang sabi nga pong ganyan, the testimony of apostolic eyewitnesses according to verse 16 hanggang verse 18. Yan ay maliwanag po na sinasabi po ng Biblia doon po sa ating binasa. Kasi po, kung makikita po natin dito, unang ipinakita dito ng salita ng ating Panginoon, sabi nga, their testimony was not cunningly devised fables. Kasi po, kapag binasa po natin yan, sabi nga, ang ipinapahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha o katang-isip lamang ng mga tao. Kaya naman po, mapapansin natin dito ay ganito po. Ang sabi nga po ganyan, according to 71 translation po, sa Weymouth, sabi niya, we were not following a cleverly devised legend. No? Kasi marami ng kwento naglalabasan po noon kung makikita po natin Nasabi nilang ganyan, ito daw po base daw po sa isang kwento, isang alamat ng isang matalinong tao. Pero sinabi rin po ng God's Spirit, sabi niya ganyan, for they were no fictitious stories that we follow. Ibig sabihin, hindi ito gawa-gawa ng tao. At gayon din po sa New English Bible, sabi ganyan, it was not on tales, artfully spun that we rely. Kaya naman, makikita natin dito, maliwanag din po yung mga translation na ito na sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Kasi yung mga translation na ito, kuminsan, hindi naman siya naglalaban-laban. Ipinapakita sa atin ito para mas lalo natin maintindihan ang salita ng ating Panginoon. Kaya naman po, mas lalo siya nagiging klaro, nagiging maliwanag po sa ating kaisipan kung ano itong sinasabi po doon po sa binasa po natin sa verse 16. Pero maliwanag po yung sinabi po sa mabuting balita, di ba? Sabi nga, ang salita ng ating Panginoong Diyos, walang kinalaman dito ang tao. Hindi katang-isip, sabi nga pong ganyan, hindi isang alamat na kwento lamang o anumang istorya na matalino nagsasalaysay.
kundi yan ay ipinakita diyan ang tungkol po sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, dito po ay maliwanag po yung sinasabi po ni Apostol Pedro. Sabi nga po ganyan, dito po sa testimony o papatotoo niya ito, ay nasa atin na lamang po. Kasi pwedeng dumating tayo sa point na paniniwalaan ba natin ito? O isa lamang itong gawa lamang na mayroong kasinungalingan. Dalawa papasok po sa isipan ng mga tao pagdating po sa mga patotoo po ito. Pero ipinakita rin po ng salita ng Panginoon ay ganito. Their testimony was that of eyewitness. Kasi katulad nga po ng sa Acts chapter 10 verse 41, ipinakita diyan, no? Sabi nga po ng salita ng Panginoon, He was not seen by everyone, sabi nga po ganyan ng salita ng Diyos, but only by us. Ibig sabihin talaga, nakita nila ito. Ito yung testimony na pinapakita po ng Word of God. The one God already chosen to be witnesses. Sabi niya, we ate and drank with Him after He was raised from the dead. At hindi lamang po yan. Mababasa rin po natin ang isang patutong ito na talagang naranasan nila, nakita nila ang Yesu Kristo. In John chapter 1 verse 1, sabi nga, we want to tell you about the Word that gives life. No? The one who existed before the world began. Yan ay patutong po ni Apostol Juan. No? Sabi niya nga, this is the one we have heard, narinig namin siya, and have seen with our own eyes, nakita namin si Jesus Christ, we saw what He did, and our hands touched Him. Kaya yan ay isang pinakamagandang patotoo na kung saan binitawan ko ng mga apostles na ito. Kasi alam ba niyo, isa sa mga katangian po para maging qualified ka na apostle ni Jesus Christ, kailangan kasama mo siya eh. Kailangan witness ka eh, patotoo ka. Kailangan narinig mo siya, nakasama mo siya, na namasdan mo yung kanyang mga gawa. Hindi ka pwede maging mapipili na kung saan ay sabihin natin po na alagad ng Yesu Kristo that time, kung hindi mo talaga siya nakasama, hindi mo siya naranasan, hindi mo siya nahawakan. Kaya isa sa mga qualification po ng pagiging disciple ng Jesus Christ, talagang ito tinuruan niya mabuti eh. Di ba? Sinama niya, di ba? Kung saan siya matutulog, kasama niya yung kanyang mga apostles. Okay? Pag kumain siya, kasalo niya yung kanyang mga apostles. Okay? At makikita natin, may mga command na binibigay si Jesus Christ sa kanila. So, ibig sabihin, ito'y isang matibay na ebidensya. Yung kanilang nakita, yung kanilang narinig, yung kanilang karanasan. Isang matibay na ebidensya ito, para nga po sabi nga pong ganyan ay dumating tayo sa punto na hawakan nating mabuti ang mga patutupong ito na binibitawan po ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga po sabi ganyan, no? Sabi, yung testimony nila talagang sila yung mga buhay na patotoo na nagsasabi ng lahat ng ito. Gayun din po naman, sabi nga po ganyan, a sample of their eyewitness testimony. Now, sa Bible, meron po tayong mababasang ganito. Kasi po, isa rin po ito sa makikita nating katibayan na talagang nakita nila, naranasan nila, nakasama nila ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Matthew chapter 17 verse 1 to 9, binanggit po ang mga salitang ito. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro, okay, magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at naglingling sa kaputihan ng kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moses at Elias, na nagkipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. At gayon din po naman, verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, naliliman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na labis kong pinalulugan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ng tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa mundo, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pagitain hanggang hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Kaya yan ay isang maliwanag po na patotoo na ipinapakita po ng Word of God.
At nakita naman natin doon po sa Gospel po ng Matthew ay nabanggit po ang patotoong ito na kung saan ay binibigyan din at ebidensya po ni Apostol Pedro na kasama niya ang Panginoong Jesucristo, okay, doon sa sinasabing Mount of Transfiguration. At in fact, talaga namang nakita natin dito, no? Minsan nagkakaroon tayo ng mga katanungan dito, alam po ninyo, nakita na ba ni Pedro, ni Apostol Pedro, si Elias, tsaka si Moses? Hindi. Di ba? Hindi pa naman. Wala pa naman mga picture noon. Pero dito ay pinapakita yung sinasabing galaw o makapangyarihan, galaw ng Panginoon na kung saan isinagi sa kanilang kaisipan ang tungkol po sa pagkatao, okay, ang buhay din ni Moises at ni Elias. Pero more binibigyan ng emphasis dito ang tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. At in fact, naranasan niya kasama ang Jesucristo sa bundok ng pagbabago, nakita niya ang pagbabagong anyo ng Jesucristo habang sila po'y nasa bundok. At narinig niya ang tinig mula sa langit. Ang Ama ay nagsalita, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. So, isang matibay na ebidensya ang pinapakita dito. Ang karanasan po ng mga apostol sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan ay binibigyan din po ng Word of God. Kaya naman po, sabi nga po ganyan, ano naman ang pakahulugan nito? Alam po ninyo, pinakita niya sa prayer po ni Jesus Christ in John chapter 17 verse 20, I'm praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through this message. Alam po niyo, simple lamang po message po ito Naggustong ipakita sa atin ng Panginoong Jesucristo na lahat ng mga patotoong ito na naranasan ng ng kanyang mga apostol at maging mga tulong ito ay binabahagi po sa atin. Simple lamang po na tayong lahat ay dumating po tayo sa punto na tayo po ay sumampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. At yan ay isa sa mga binibigyan din ng salita ng Panginoong Diyos. Now, sa point 2 natin, pinapakita the testimony of divinely originated. Now, kung makikita natin yung verse 19, okay, sabi nga pong ganyan dito po sa Word of God, ipinakita po dyan hanggang verse 20. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala, sabi po ng salita ng Diyos, at ipinahayag ng mga propeta, makakabuti na ipagpukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman, tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyo ang inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyo walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alimang propesiya sa kasulatan. Alam nyo, kung mapapansin natin, sabi nga pong ganyan, una, pinakita po dyan, we also have the prophetic word made more sure. Alam ba ninyo kapag pinag-aralan natin ang Word of God, di ba meron siyang yung the Bible o Scripture ng ating Panginoong Diyos, nahati siya sa dalawa merong Old and New. Sa Old, meron na mga prophecy po tungkol po kay Jesus Christ. Like example, mapapansin po natin Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Sinabi po niya, Prophet Isaiah, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusan. Kapayapaan ay pagkakalob sa trono ng David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamalaan na may katarungan katuwiran mula ngayon magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihang Diyos. Kaya kung mapapansin natin, ang sabi nga po ngayon, maging ang mga propeta po, kung mapapansin natin, ay nagbigay din po ng kapahayagan. At ang kapahayagan ito, di nagpapatungkol po tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, sabi nga daw po nila, meron daw pong 5 gospel, di ba? At sabi nga po ganyan, yung isa. Kasi pag sinabi mong gospel, tumutukoy po ito tungkol sa talambuhay, mga gawa ng ating Jesucristo. Okay? At kung mapapansin natin dito, sabi nga po ganyan, meron Matthew, Mark, Luke, tapos meron po nagsabi, yung Book of John. Pero meron sa Old Testament na sa pag-aaral po, ay kinikilala rin pong gospel. Na ito ay dahil dito ipinahayag ang propesiya, ang tungkol po sa Jesucristo at tungkol sa kung ano man ang mangyayari sa Kanya.
At ito ay pinahayag mismo sa aklat po o librong Isaiah. Okay? Kung mapapansin natin, di ba, may kapahayagan kay Jesus Christ tungkol sa kanyang kapanganakan. Okay? Tungkol sa kanyang mga ministry, sa kanyang gagawin. At maging sa kanyang kamatayan, ang dahilan ng kanyang kamatayan para tayo po'y matutulog sa ating mga kasalanan. Kaya, yan mapapansin natin, ito pong mga propesiyang ito. Even yung mga Old Testament prophets, nagbibigay po ng prophecy tungkol po kay Jesus Christ. Confirmation po nito, makikita rin po natin sa Acts chapter 17 verse 2 to 3. At ayon sa kaugalian ni Pablo, siya pumapasok doon sa loob ng magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Ipinapaliwanag niya, okay, na pinatunayan na kinailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo, siya ang Kristo o ang Kristo. Kaya nga po, confirmation ito from Old Testament, di ba, nag-meet sila, di ba? At hindi naman sinansala ni Apostol Pablo ang kapahayagang ito, kundi bagkos inayunan niya ito, pinagtibay pa ito sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan. Kaya yan isang maliwanag ko na sinasabi ko ng salita ng Diyos. Now, dito pinapakita, which you do well to heed as a light that shine. Kasi talagang kailangan natin pakinggan natin mabuti. Okay, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Napakahalagang, sabi nga pong ganyan, pag-aralan natin mabuti ito, suriin mabuti, katulad ng ginagawa po ng mga taga-Berea, di ba? Hindi lamang basta ito'y narinig nila ang Word of God, kundi talagang binubuksan nila bawat pahina po ng Biblia para pag-aralan ng lahat ng ito, maging sa kanilang pag-aaral at pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, kapag dumating po ito sa punto na ganun pong ginagawa po natin, sabi nga po ganyan, ay parang bagang sabi niya ganyan, na tayo daw po ay darating sa punto na tatanglaw hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag ito sa ating mga puso. At yun po kapahayagan na sinasabi po dito ng Word of God. Kaya naman po, mapapansin natin, even si Paul ay kinausap niya si Timothy, yung kanyang disciple na si Timothy. At ito kanyang sinabi po kay Timoteo. According to 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15, but you must remain faithful to the things you have been taught. Kaya saan galing yung turo po ni Apostol Pablo? Ito'y galing po sa mga apostles, narinig din po niya, at mismo sa ating Panginoong Kristo. Kasi sinabi niya sa Galatia, di ba? Yung kanyang kapahayagan ay hindi naman talaga galing sa kanya, kundi si Jesus Christ mismo ang siyang nagbigay nito sa kanya. So hindi na pwedeng baguhin itong gospel na ito. Okay? Sabi niya, sino mang anghel sa langit? Kaya ngayon maraming religion po nagpapayag. Sino bigay sa inyo ng word of God na yan? Ay ito'y galing ito sa anghel sa langit. Kaya maraming religion na ganyan eh. Pero sabi ni Paul, according to Galatians chapter 1, maging anghel sa langit ang magbigay sa inyo ng ibang gospel. Sabi ni Paul, pakasumpain siya. Ibig sabihin, bukod sa wag nating tanggapin, i-reject natin ito, sabi, meron curse siya mula sa ating Panginoon. So, pag tinanggap mo yung ibang gospel, tinatanggap mo na rin yung curse ng ating Panginoon. Kaya po, mahirap para sa atin na kung saan ay basta lamang po tayo nagpapaniwala po dito sa mga iba't ibang aral na pumapaligid po sa ating kapaligiran. Narinig po natin sa ating kapaligiran. Kasi mahalaga, pagtuunan natin itong ng pansin, pag-aralan mabuti. At yan ay binigay po ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya sabi po ni Paul kay Timothy, you must remain faithful to the things that you have been taught. May tinuro sa kanya, dinisciple po siya ni Paul. You know they are true. No? Totoo yan. Tunay yan. Yan ang tunay na doktrina. For you know you can trust those who taught you. Sino man nagturo sa iyo ito, mapangahawakan mo, pagkakatiwalaan mo, sabi niya ganyan. You have been taught the Holy Scripture from childhood. Take note, wala pa pala sa pagkabata, naturuan na ito si Timothy. At alam ba ninyo, according dun sa mga pag-aaral na ito, ang nagturo sa kanya, nanay niya, tsaka lola niya, na mga Christian din. Kaya sinabi ni Paul, pinagdiinan ito ng pansin, sabi niya, you have been taught the Holy Scripture from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. No? Kaya naman sinabi din po sa Romans chapter 15 verse 4, such things were written, bakit daw po nasulat?
in the scripture long ago to teach us, para daw po tayo turuan, and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Kasi nga po, mapapansin natin, Old Testament, di ba, may mga prophecy, tapos New Testament, nakikita natin yung fulfillment ng prophecy, it was fulfilled, yung mga promises ng Panginoon, doon pa sa mga panahon pang darating. Kaya sabi nga pong ganyan, talagang mapanghahawakan natin ito, nagbibigay ito sa atin ng pag-asa, ng kalakasan, okay? Habang hinihintay po natin ang iba pang pagsasakatuparan po ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, Revelation chapter 22 verse 16, even Jesus Christ, sabi nga po, in the book of Revelation, sinabi ni Apostle John, ganito po, sinabi po ni Jesus, I, Jesus, have sent my angel. Bakit niya sinusubo niya kanyang mga anghel? Sabi niya, to give you this message for the churches. Kaya kung makikita po natin, di ba, merong sinasabing 7 churches sa Revelation na kung saan ang Diyos nagbigay po siya ng mensahe sa 7 iglesyang ito. At sinabi niya ganyan, I am both the source of David and heirs to his throne. I am the bright morning star. Yan ay pinakita po ng Word of God. Pagsasakatuparan po. Kaya wala tayong pwedeng gawin kundi tanggapin ang mga kapahayagang ito na nagmula po sa Panginoong Diyos. At kung mapapansin natin, ano ba talaga ang pinagmulan nitong propesiyang ito na katuruan na pinanghawakan po ng mga apostles? Kung makikita po natin in 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11, tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat, nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila ito kung kailan at paano ito mangyayari. Okay? Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag ito sa hirap na tinitiisin ni Kristo at ang karangalang tatawin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. At sinusugan pa po ito ni Apostol Pedro. Kanyang sinabi, sabi niya ganyan in 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, doon po sa teksto na binasa natin kanina. Higit sa lahat pala, sabi niya, unawain niyo walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa anumang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinayag ng mga tao na sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kung mapapansin natin, di ba, sabi nga po ngayon, kahit noon pa, noong unang pang panahon, ay talagang nagsusuri na po yung mga propeta. Pinag-aaralan nilang mabuti ito, inuunawa nilang mabuti ang mga propesiyang ito. At makikita rin po natin sa ating mga panahunan, ay makikita natin, di ba, pinagtibay ito na salita ng ating Panginoong Diyos, ang mga kapahayagan po ito. Bilang patunay po, maging sa Old Testament na nagsabi po ng tungkol po sa mga propesiyang ito, tungkol sa ating Jesucristo at yung mga tulong ito, ipinakita po ng Word of God, Old Testament, New Testament, hindi galing talaga ito sa tao. Okay? Okay? At kung makikita natin, ito po'y galing sa Diyos, ipinayag ng mga tao na nasa kapangyarihan o ilalim ng Espiritu Santo. Yan ay binibigyan din po ng Word of God. Kaya naman po, sabi nga po ng salita ng Diyos, yung mga prophecy ito, itong Word of God na ito, na ating pong tinanggap po, no? Kasi sa bibliology, tinuturo po ito Ang tatanggapin lamang po natin 66 book. Yan ang pinaniwalaan po ng Church Father natin. Sinuring mabuti po yan. Kaya kapag may mga pumapasok na ibang mga kapahayagan, nire-reject nila kasi unang-una, hindi na po yun umaayon doon sa Scripture, naglalaban-laban. At napatunayan din nila na kung saan hindi na ito galing mula sa ating Panginoon. Kasi po, merong pag-aaral na ganito na nangyari po. Alam po ba ninyo na merong sinasabing canon law? At sinabi nga po, itong canon law na ito, binubuo ito ng mga tunay na mga mananampalataya.
At that time, may mga huhukay po mga libro, iba't ibang uri ng libro. Sinasabi nila, ito'y galing po sa Panginoon. At alam ba niyo, sila yung sinasabi mga taga-suri. Okay, tinitingnan mo mabuti kung ito ba ay hindi lumalaban doon sa mga salita ng ating Panginoon doon sa 66 books. At sinusuri lang mabuti na nandun ba yung sinasabing ito ba ay kinasihan ng banal na Espiritu Santo. At kapag nakita nila lumalaban doon sa original word, hindi nire-reject pa agad nila mga scripture. At maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Katulad nga po ng Book of Apocrypha, hindi yan inspired, hindi yan galing sa Panginoon. Okay? Yan ay mga nireject po yan. Nireject yan sa canon law, na kung saan daw po ay dahil walang pagkasi ng Espiritu Santo at yung mga librong ito, yung mga nakapalo po doon, ay lumalaban mismo sa aral ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung makikita natin, di ba, hindi lahat ng mga libro na kung saan sinasabi, dinideklara nila na ito sa Panginoon ay dapat nating paniwalaan. In fact, kung mapapansin natin yung mga religion, pag pinag-aaralan yung mga religion nila, for example po, no, dinideklara nila, ito naman galing din sa Diyos, di ba? For example po, Iglesia ni Cristo, meron silang pasugo. Mormon, meron silang Book of Mormon and Everlasting Book. Pag makakantiin yung Everlasting Book nila. Tapos, ang Muslim, di ba, Islam, meron silang Quran. Okay? Pero tayo as a Christian, wala tayong pwedeng paniwalaan, wala tayong dapat na maging panuntunan ng ating buhay, walang iba kundi ang salita ng Diyos na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po sa Bible, sino mo magdagdag dito at sino mo magbawas na ito, ay meron kaparusahan po sa langit. Kaya marapat tayo bilang mga Kristiyano na sundin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. So pinagtibay po yan na kung saan nakita natin na pinagtibay ito ng mga apostles, okay? Ganyan din po ng mga first Christian, talaga namang pinagtitibay kahit ng mga church father po natin talagang pinagtibay nila, ito ang katotohanan, ito ang salita ng ating Panginoong Diyos. At sabi nga, hindi mapapabulaanan ang mga nakasulat dito dahil ang lahat ng ito ay isa sa katuparan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan ay pinagtitibay po ng Word of God. Ngayon po, ano ang dapat po? Sabi nga po, John chapter 20, verse 30-31, these are written so that you may continue to believe that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. Wala tayong pwedeng gawin, kundi po manampalataya po tayo na si Jesus Christ ang Messiah, tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay, at sa pamamagitan ng ating paniniwalang ito, sa Kanya ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sunod po, everyone who believes in Him will have their sins forgiven through His name. Tayo sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo, tayo magpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. According to Acts chapter 10 verse 43. At kasabay din ito, sinabi rin po ng Word of God to tell the Gentiles everywhere what God has done for them, so that they will be believed and obey Him, bringing glory to His name. Kaya naman po sinabi po, no, ay hindi lamang po, kundi sa lahat po ng mga Gentile po, ay maakay po sa pagsunod na ayon sa pananampalataya po ng ating Panginoong Diyos at may bigay na kalwatian sa Kanya. At kasabay din po nito, in Romans chapter 6 verse 17, kailangan daw po buong puso natin itong tanggapin sa ating mga buhay. Sundin natin ito, yung kanyang mga utos, kung ano po ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. No? Sabi niya, yan ay sinabi po sa Romans chapter 6 verse 17. At kasabay din po nito, in Romans chapter 6 verse 26, sabi po ng Word of God, but now, as the prophets foretold, okay, and as the eternal God has commanded, this message is made known to all Gentiles everywhere, so that they too might believe and obey Him. So, hindi lamang po yung mga Israelites, kaya hindi po yung mga Gentiles, ay dapat dumating po sa punto
na siya ay sumumpalataya at sumunod po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po ang command ni Lord, okay, God commanded to preach. Go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. So yan po pinapakita po ng Word of God sa atin. Kaya tayo, mapalad tayo, yung mga Christian na tumanggap po sa Panginoon, kinilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay, at patuloy na lumalakad po ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Pero kung hindi mo sasampalatayan ang lahat ng ito, ang katotohanan, ang mga ebidensyang ito, mapapahamak po tayong lahat. Kaya dati ka sa punto, tanong, paniniwalaan mo ba itong mga kapahayagan ito o i-reject mo? Okay? Pero kapag ito'y sinampalatayanan mo, okay, nilakaran mo, ay talagang mapagpapala ang buhay natin ito kasi malaking blessing po. Unang-una, mapatawad ka sa sala mo. Pangalawa, maranasan mo ang buhay na walang hanggan kasama si Kristo Jesus. At din po naman mapagtagumpayan natin ang mga pinagdadaanan natin sa buhay na ito sa pamamagitan ng tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. So tayo po'y manalangin po sa Panginoon. Let us pray. O Diyos, maraming salamat sa gabing ito na yung pinagkaloob po sa amin. Salamat sa mga kapahayagan sa pamamagitan ng iyong mga salita at mga ebidensya na yung pinakita po sa amin. Tunay, ikaw ang Mesaya. Tunay, ikaw ang anak ng Diyos sa buhay. Tunay, ikaw ang Kristo na ipinadala para po sa aming kaligtasan. Maraming salamat sa iyong kabutihan po sa amin at kasabay din po nito, dalangin namin, Lord, na kayo ang patuloy na kumilos sa amin. Samahan, gabayin niyo po kami, ingatan, tulungan at na kung saan makalakad kami ayon sa iyong mga panuntunan, sa iyong mga salita. At din po namin, Panginoong Diyos, patnubayan kami ng Espiritu Santo. Lord, yung mga prayer request namin, Lord, kayo po ang tumugon ng lahat ng ito. At Lord, maraming pong salamat, O Diyos. Minsan pa, igawad mo ang iyong bendisyon, pagpapala sa bawat isa po sa amin. O Panginoon, pagpalain po ninyo ang iyong mga anak at ingatan ng kanilang mabuhay. Pagpalain po ninyo ang kanilang sambahayan at iligtas. Pagpalain din po ninyo ang kabuhayan, trabaho, negosyo. Ibuhos mo ang siganan ng pagpapala, sukat walang kalagyan. Aming tinatanggap po ang lahat ng ito. Maraming salamat, Lord God. Sumainyo ang pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at Pag-ibig sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless you all.